Harleen, ano na yung update dito sa plenary deliberations ng budget dyan sa Senado? Ella, una ngang sumalang sa pagtatanong si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya wala siyang problema sa hinihiling na confidential fund ng Office of the President o OP, kundi sa hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence funds ng ahensya. Giit ng mambabatas, isang civilian agency ang opisina ng Pangulo at dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel funds na eksperto sa intelligence gathering. You are civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor, wag natin sirain yung controls. Wag bigyan ng sarili mo. Our president is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts. Ayon kay Senator Sonny Angara na dumidepensa sa budget bilang chairman ng Senate Committee on Finance, isang halaga lamang ang hinihiling ng OP mula pa taong 2020. At ayon anya kay Executive Secretary Lucas Bersami, mahalagang magkaroon ng maayos at kumpirmadong intel ang Pangulo bilang pinuno ng bansa. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok naman ni Senator Pimentel ang ilang activist lawyers na tingnan ang pagkwestiyon sa korte sa legalidad ng intel funds ng OP. Si Senate President Juan Miguel Bing Zubiri naman, pinuri ang isinumiting CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Wala pang isang oras, inaprubahan sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng OP para sa 2024. Lusot na rin ang 812 billion peso budget ng Presidential Management Staff kasama na ang dagdag na 46 million pesos para sa budget ng RTBM. Samantala, tinatalakay na ang panukalang budget ng Office of the Vice President at sunod ang Department of Education. Maagang dumalo si Vice President Sara Duterte sa Senado bago magsimula ang budget deliberations sa plenaryo. Mamayang hapon, isasalang din sa deliberasyon ang mga panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado.